Ladies and gentlemen, welcome to my channel. Gusto ko po munang magpakilala sa inyo. Ako po pala si Moral Expression. At pwede niyo po akong tawaging ME or me, short for Moral Expression. At nagpapasalamat ako sa mga taong manonood nito, mag-share, magpa-follow, magsa-subscribe ng channel ko. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po sa pagtsatsaga at pagtapos ng videos na to. Guys, kung mapapansin nyo po, magkakaroon na po kayo ng idea kung about saan yung pag-uusapan natin ngayon or kung about saan yung channel na to. Kung mababasa nyo po yung title ko, Moral Expression. It's about expressing about morality. Alam naman natin ang ibig sabihin ng morality. Ito yung magagandang bagay, magagandang kaalaman, mga good knowledge na pwede nyo magamit sa araw-araw. Yung mga bagay na pwedeng gumabay sa atin, mga bagay na pwedeng magtuwid sa atin at magbago sa atin. Nandito ako at lumabas ako sa panahon na to or gumawa ako ng channel na to para makatulong at magbigay ng pag-asa, magbigay ng pagkakataon. Gusto kong tulungan kayong magbago. Yung pinanghihinaan ng loob, gusto kong palakasin. Yung walang pag-asa, gusto kong bigyan ng pag-asa. Yun ang gusto kong gawin. Gusto ko kahit pa paano matulungan ko kayo. Maituwid ko kung ano man yung mga bagay na pagkakamali or mga masasamang nagagawa nyo na hindi nyo kayang ituwid sa sarili nyo. Una sa lahat, ang gusto ko pong maging topic ngayon or ang magiging pinaka-topic natin at pag-uusapan natin ngayon about sa mga lalaki. About sa tungkulin ng isang lalaki. Sa mga lalaki dyan, huwag kayo agad-agad na magagalit sa akin. Lalaki rin ako. Kung ano yung nararamdaman nyo, nararamdaman ko rin yun. Kung ano yung naiisip nyo, naiisip ko rin yun. Naiintindihan ko yung ilan sa inyo, naiintindihan ko kung bakit yung nagagawa yung mga bagay na yun. Pero sana intindihin nyo rin ako kung bakit ko masasabi yung mga bagay na dapat nyo sabihin. Guys, sa mga lalaki, nakagaya ko. Gusto ko sanang turuan kayo. Gusto ko sanang sabihin sa inyo kung anong dapat nyong gawin. Marami kasi sa inyo, yung ilan sa inyo, hindi na alam kung bakit naging lalaki sila. Kung ano yung pinakatungkulin nila. Kung mapapansin nyo, kung nanonood kayo sa social media, di ba nanonood kayo ng mga videos doon? Kita nyo naman, di ba? Kung ano yung mga ugali ng ilang lalaki doon. Kung gaano sila kasama. Para bang sabihin natin, nawala na yung pagkatao sa kanila. Kasi yung ugali nila, yung mga ginagawa nila, parang hindi nagawain ng isang tao. Hindi nagawain ng isang tunay na lalaki. Example na lang. Para sabihin ko sa inyong lahat ng mga lalaki, kinukundin ako talaga yung ginagawa nyo na pagpatol sa mga babaeng bayaran. Yung pang-aabuso sa kanila. Akala niyo ba porkit pumapatol kayo sa mga babaeng bayaran, is okay lang yun kasi binabayaran nyo naman sila? Akala nyo ba yun na okay lang yun? Nakikita nyo po ba yung mga sarili nyo? Tingnan nyo nga yung mga sarili nyo. May mga awa pa ba kayo? May nararamdaman pa ba kayo sa puso nyo? Nakapag-isip pa ba kayo ng maayos? Sarili nyo lang yung iniisip nyo. Sarili nyo lang. Bakit? Paano ko nasabi na sarili nyo lang? Alam nyo ba kung anong dahilan kung bakit ginagawa ng mga babae? Alam nyo, nasasaktan ako eh. Kita mo sa social media. Kita ko.
Kahit sa kahit hindi sa social media. Pumunta ka ng Manila. Kahit hindi sa Manila. Siguro meron namang malapit na beer house sa inyo. May malapit dyan na bahay aliwan. Maraming babae dyan. Sa labas pa lang yan ng beer house. Marami na mag-aalok sa inyo. Binibenta yung sarili nila. Pero tinanong nyo ba sila kung bakit nila binibenta sarili nila? Kung bakit nila ginagawa yon? Tinanong nyo ba? Kung tinanong nyo sila, ano pong masok sa isip nyo? Awa? O yung makapagsamantala? Kung matino kayong lalaki, mararamdaman nyo yung awa eh. Alam nyo bakit? May mga kapatid kayo eh. May nanay kayo. Yung iba sa inyo may asawa pa nga eh. Di ba nagmamahal kayo? Bakit hindi nyo nararamdaman yun para sa iba? Ba't nararamdaman nyo lang sa sarili nyo yun? Minamahal nyo lang yung sarili nyo. Ang gusto nyo, pagsamantalahan yung iba. Alam nyo nang nangangailangan yung mga taong yun eh. Sa tingin mo yung mga mga babaeng bayaran mo. Ganun-ganun lang yun. Sa tingin nyo, ginawa lang nila yun dahil gusto lang nila. Nakita nyo ba yung mga pinagdaanan nila? Yung buhay nila, yung nakaraan nila, nakita nyo ba yun? Inalam nyo ba kung bakit sila naging ganun? Para sabihin ko sa inyo, yung iba dyan, right? Yung iba dyan pinagsamantala ng mga tatay nila, ng kapatid nila, ng sarili nilang kadugo. Ganun kalupit ang tadhana para sa kanila. Ganun kalupit ang ibang tao para sa kanila. Tapos dumagdag pa kayo. Yung iba dyan naghihirap. Yung iba dyan walang makain kaya nila nagawa yun. Yung iba dyan may sakit yung pamilya nila kung bakit nila nagawa yun. Yung iba dyan na abuso. Yung iba dyan pinabayaan ng pamilya, ng mga magulang kaya naging ganun yung ugali nila. Naging ganun yung kaisipan nila. Alam nyo ba? Yung isang matinong bata, yung batang nagabayan, yung batang naalagaan, batang babae na nagabayan, naalagaan, naturuan ng mabuti. Sa tingin nyo, gagawin yon? Magiging babaeng bayaran ba siya? Sa tingin nyo, gugustuhin ng isang babae na iba't ibang lalaki ang gumalaw sa kanya? Sa tingin mo, magugustuhan nila na gagalawin sila ng isang construction boy? Hindi naman nila gusto yun eh. Gagalawin sila ng matanda. Gagalawin sila ng hindi nila alam kung may sakit ba yun eh. Gagalawin sila kung sino-sino. Gusto ba nila yun? Ikaw na lalaki ka, gusto mo bang halikan ka ng kung sino-sino? Sabihin natin, halikan ka ng kung sino-sino? Hindi mo alam kung may sakit, kung may age or sino, may tulo ba yun? Gugustuhin mo ba yun? Yung mga babaeng yan, yung mga babaeng bayaran na yan, ginagawa nila yun dahil sa pangangailangan. At yung iba doon, dahil sa mga pinagdaanan nila. Yung iba doon dahil yun sa mga naranasan nila. At nakulong na sila sa ganung sitwasyon. At yung iba doon, kaya ginagawa pa rin nila yun. Dahil nahihirapan pa rin sila. At yung iba doon dahil wala nang tumatanggap sa kanila. Yung iba doon dahil tinuring silang basura ng lipunan. At dahil yun sa inyong mga lalaki kayo. Dahil sa inyo yun. Hindi kayo nakakaramdam ng awa. Sarili nyo lang iniisip nyo. Kung matino kayong lalaki, kung nakita nyo yung isang tao na naghihirap, yung babae na naghihirap, kailangan niya ipagamot yung nanay niya, or kapatid niya, or nagugutom siya, wala silang makain, kailangan nila na, or pang tuition, karamihan ng dahilan pang tuition, kailangan nila ng pera, yun ang dahilan, di ba? Lumapit sa'yo, humingi ng tulong sa'yo, sabi, okay lang, kahit na ibigay ko yung katawan ko, sasabihin ng babae na yan kasi nangangailangan siya, tulungan mo lang ako. Ano gagawin nyo? Ano ang nakita nyo doon? Kayong mga lalaki, mga g***o? Nakita nyo ba yung awa, yung konsensya? Alam nyo kung ano nakikita nyo? Yung mapagsamantalahan yung babaeng yun. Kasi maganda.
Ano? Di ba yung nakita nyo? Kalibugan? Mga lalaki ba kayo? Mga tunay ba kayong lalaki? Hindi nyo ba naisip yung mga nanay nyo? Mga kapatid nyong babae? Hindi nyo ba naisip na galing kayo sa babae? Ba't pumapatol kayo sa mga babaeng bayaran? Bakit nagpapatuloy yan? Bakit maraming babaeng bayaran sa mundo ngayon? Tingnan nyo nga ngayon yung isip ng bawat tao. Puro kalaswaan. Puro kagaguhan ng nasa isip. Bakit ganun? Bakit nagpapatuloy yan? Sasabihin nyo, bakit yung babaeng yan? Hindi nahinto. Bakit ganyan pa rin ginagawa yan? Bakit kasi sa ilang lalaki, sa maraming lalaki na tinotolerate pa rin yun? Yun ang ginagawa nila. Imbis na dapat na tumulong, ano nangyayari ngayon? Sila pa yung nagiging dahilan para ipagpatuloy ng mga babae yun. Kasi alam mo kung bakit? Yung babaeng yun bibigyan mo ng malaking pera. Papayag siya na galawin siya. Babagyan mo ng perang malaki. Ano papasok sa isip ng babae na yun? Di malaki kitaan dun. Imbis na magtrabaho siya ng matino, malaki kinikita niya dun Ganito, unang nangyari sa kanya, example, yung babae na yung nangangailangan na nagugutom. Ang dahilan niya lang is nagugutom lang siya. Walang pera, gipit na. Nagawa niya yun, masakit sa loob niya yun. Umapit sa isang matanda na mayaman. Anong nangyayari? Nahingi ng tulong. Yung matandang mayaman na yun, sasamantalahin siya. Imbis na maawa, tulungan na lang, bigyan na lang ng pera, bigyan na lang ng pagkain kung ano yung magagawa niya. Sasamantalahin niya yun. Ano yung babae na yun? Uuwi sa bahay nila, mapapakain niya yung pamilya niya. Or papambili niya ng gamot o ano man ang pangangailangan nila. Kung maubos yung pera na yun, alam mo nangyayari, babalik siya uli doon. Sa matandang yun. O may mangyayari ulit sa kanila. Mauubos uli yung pera. Ano mangyayari? Masasanay siya sa ganung gawain at may papasok sa isip niya, sa puso niya na malaki yung kita dito. At makikita niya sa sarili niya madumi na siya. Makikita niya sa sarili niya parang wala na Hindi na ako makawala dito. Sino ba tutulong sa akin? Ganito na ako. Madumi na ako. Eto na yun. Wala nang tatanggap sa kanya kasi ganun na yung buhay niya. Kasi mababa na tingin sa kanya ng mga lalaki, ng ibang tao. Kahit nga yung iba babae. Supposed to be kayong mga babae, tutulungan niyo yung kapwa niyo babae. Hindi pag nakakita kayo ng babaeng pokpok, babaeng bayaran, ang ginagawa niyo, alam mo kung ano, pinandidirihan niyo sila Nakita niyo ba yung dahilan? Kung bakit nila nagawa yun? At kung ano yung pinagdadaanan nila? Alam niyo ba, kayong mga babae at kayong mga lalaki? Alam niyo ba na masakit sa loob nila yun, naggawin nila yun? Alam ko yung ngayon, may iba sa inyo, sa ibang mga babaeng bayaran. Yung iba sa inyo nasanay na, hindi na nakakaramdam ng sakit ng loob. Pero hindi ganun ang reality or naturalismo. Bago kayo naging kalma sa ganyang hanap buhay, una sa lahat, alam ko nakakaramdam kayo ng lungkot sa puso nyo, ng konsensya sa isip nyo. Alam nyo na hindi tama yung ginagawa nyo, pero wala kayong choice kasi walang tumutulong sa inyo. At imbis na tulungan kayo, payuhan kayo, palakasin yung loob nyo, ibinababa ng ibang tao. Lalong-lalo ng mga lalaki. Imbis na maawa sa inyo, inaabuso ba kayo? Bakit ang daming babaeng bayaran ngayon? Alam mo, ang sakit sa loob ko nun nawala na yung respeto, yung tunay na pagkalalaki ng isang tunay na lalaki. Alam nyo ba kung anong dahilan kung bakit naging lalaki kayo? Ang dahilan kung bakit naging lalaki kayo, para protektahan, para alagaan, para maging lakas kayo ng mahihina. Protektan nyo ang lahat ng mga mahihina. Lalong-lalo na ang mga babae, ang mga bata, ang matatanda na hindi na kayang itayo ang mga paa nila. Kayo dapat ang magprotekta sa kanila. Kayo ang dapat na mag-alaga sa kanila, hindi abusuhin ang kahinaan nila at ang mga pangangailangan nila. Pero bakit ano nangyari ngayon? Nawala na yung awa sa inyo. Nawala na yung pagmamahal sa inyo. Ngayon ang nasa isip nyo lang, puro kalibugan, puro kabastusan. Puro na lang sarili nyo iniisip nyo. Tapos sasabihin nyo, may pagmamahal kayo, may awa kayo, papakita nyo sa ibang tao. Kita nyo sa social media, iba tumutulong, iba nagbibigay. Pero ano yung ginagawa nyo? Nagpapakitang tao kayo, pero yung isip nyo ang dudumi.
Kita nyo sa social media. Kung ano-ano yung ginagawa. Kung ano-ano yung pinopost. Nakita nyo yung merong ads sa social media. Kahit kayo nakita nyo yun eh. Alam nyo yung gamot na pampasipag daw sa pagkipagtalik. Diba? Tapos, yung ads na yun, lalabas yun. Sa Facebook, lalabas yun. Si Doc, si Doc Willie pa yata yung ng tama. Parang ganun. Si Doc Willie yung pinaka nakalagay doon. Siya yung pinaka-endorser nun. Tapos makikita mo doon, nagtatalik. Kita mo yung mga masiselang parts ng organ ng babae at ng lalaki. Tapos pinapayagan nila yun sa social media. Tapos ang dami ngayong mga bata na pupunta sa Facebook, nag-social media. Nakikita yun? Ano mapasok sa isip nila? Bata pa lang sila, alam nila yung mga ganung bagay. Alam niyo ba kung ano yung mga bagay na yun? Yung malalaswang mga bagay na yun? Alam niyo ba kung anong pwedeng idulot sa utak ng tao na yun? Kung anong pwedeng idulot sa puso nun? Bata pa lang yung tao nawawalan ng respeto sa kapwa niya. Bata pa lang ang tingin niya na sa babae, bayaran lang. Bata pa lang wala nang paggalang sa mga babae. Mga bastos na. Kita nyo ngayon sa social media, ang tatanda na yung iba. Nangihipo pa. Ginaganon pa yung siko dun sa jeep, dun sa babae. Diba? Ang tanda na nun. Alam nyo, supposed to be matanda na kayo. Kayo dapat ang tagaturo, tagapagturo. Kayo yung magandang halimbawa para sa iba. Matanda na kayo. Marapit na kayong mamatay. Marami kayong pinagdaanan sa buhay. Alam nyo na dapat kung ano yung mabuti at sa masama. Alam nyo na dapat kung ano yung epekto ng mga bagay na ginagawa nyo. Tandaan nyo yun. Pero ano ngayon? Matanda, bata, walang respeto, walang paggalang sa mga babae. Nabubuisit na ako, naaasar na ako. Kasi ang tingin nyo na lang sa mga babae. Wala na. Hindi na tao nga yung tingin nyo sa iba eh. Anong tingin nyo? Laruan na lang eh. Basta na lang ginagamit eh. Napansin ko ngayon, yung iba, magsisiman, pupunta sa ibang bansa, sasakay ng barko, tapos, may mga babae pupunta sa kanila. Yung mga nagsisiman yun, yung mga asawa yun. Tapos nakita ko doon, may mga umaakyat sa kanila, nakasakay sa bangka, sa akyat sa kanila. Nabayaran nila, mga babae, mga bayaran. Ano, magpapakasarap kayo? Magpapasarap lang ba ang dahilan ng buhay? Di nyo ba alam yung naidudulot yung sakit sa mga tao? Lalong-lalo na sa mga babaeng yun. Akala nyo tungkol lang lahat sa pera? Hindi ba buhay din yung mga babaeng yun? Hindi ba nakakaramdam yun ng sama ng loob? Marunong dun umibig yun. Marunong din malungkot yun. Nakakaramdam din yun. Pero hindi nyo iniisip yun eh. Alam nyo, iba ginagawa na nagkipag-sex pero alam nyo nangyayari, tulala. Yung iba umiiyak. Pero dahil napipilitan sila, wala silang magawa. Kailangan nilang gawin yun. Masakit yun. Masakit yun para sa akin. Akala nyo masaya sila? Oo, masaya sila. Kasi magkakapera sila. Oo, masaya sila. Kasi nakakaramdam din sila ng pleasure minsan. Pero sa loob nila, habang ginagawa nila at nagpapatuloy sila, unti-unting nagiging madumi ang puso nila, ang buo nilang pagkatao. Nagiging madumi ang tingin sa kanila ng mga tao. Minsan, kahit sarili nila, nakikita nilang madumi at nawawalan sila ng pag-asa. Bakit ganun? Kasi kayong mga lalaki, hindi nyo ginagawa kung anong tungkulin nyo. Puro naiisip nyo ng pagpapasarap. Alam nyo, kung bakit kayo binigyan tayo ng pleasure or pagpapasarap sa sex organ natin, binigay na nandun sa taas. Alam mo bakit? Biyaya para sa atin yun. Ang biyaya hindi para abusuhin. Alam mo pag nagpagdali ka, responsibilidad din yun. Responsibilidad. Pwedeng mabuntis din ng babae. Yun talaga ang pinaka-purpose nun, ang pinaka-function nun. Para dumami ang tao. Para dumami ang mabubuting tao. Kaya kailangan makipagtalik. Yun. Yun ang dahilan nun. Hindi lang para mag-enjoy. Kung nag-i-enjoy man kayo, reward na lang yun. Kasama na yun sa enjoyment, sa pagpaparami.
Hindi na talaga yun ang pinaka-purpose. Yung pinaka-purpose nun para dumami ang tao. Pero anong nangyari? Inabuso nyo lang eh. Hindi nyo na naisip eh. Hindi nyo na naisip yung nararamdaman ng iba. Sobrang samahan nyo na. Halos lahat kayo ganun eh. Kita mo. Sobrang dami ng ano ngayon. Malalasang palabas. Tinotolerate nyo pa eh. Yung Viva Max na yan. Sino bang ma-producer niyan? Eh bakit naman hinahayaan nyo pa ng ganyan? Hinahayaan nyo pang panoorin ng iba yung mga ganyang bagay. Inaano nyo ba? Nilalagay nyo ba sa public? Kayo pa yung gumagawa ng paraan mga ganyan eh. Alam mo yung mga topic sa ano, Viva Max? Di ba pang rape, pang gaganon, pang aabuso. Tapos kitang-kita mo pa doon, pinapakita ba yung katawan? May ilang katawan. Eh, ano nga sa panahon natin ngayon, di ba maraming batang nagsa-cellphone? Anong tayo sa social media? O ano mangyayari ngayon sa mundo? Pasama yung mundo, palaswa ng palaswa, mga kaisipan ng mga tao. Sino nagtutuwid ngayon? May nagtuturo ba ngayon? Wala naman nagtuturo, wala kang sumusubay sa inyo eh. Ito para sabihin ko, sa lahat ng mga lalaki na pumapato sa mga babaeng bayaran, at yung mga lalaki na nangaabuso, mga nangre-rape, mga walang respeto, matatandang mga walang respeto, ito para sabihin ko sa inyo, mararanasan nyo kung anong impyerno dito sa lupa, at pagkamatay nyo kung hindi kayo magbabago. Wala kayong pakialam sa nararamdaman ng iba. Pangako mararamdaman nyo yan. Mararamdaman nyo kung paano hindi irespeto. Dahil wala kayong respeto. Dahil hindi nyo ginagawa yung tungkulin nyo. Sa tingin nyo, pagiging mabuting tao yon, pang-aabuso sa mga babae, pagsasamantala sa mga hirap, sa mga nangangailangan, pagiging mabuting tao ba yon? Tapos sasabihin nyo, mabuti kayong tao. Mga pakitang tao lang kayo eh. Pero yung mga ginagawa nyo, hindi magaganda. At sinasabi ko sa inyo, pag di kayo nagsipagbago sa mga ginagawa nyo, mapapahama kayo. Pag nagpatuloy kayo sa mga kasamaang ginagawa nyo, mapapahama kayo. At sinisigurado kung pagsisisiyan nyo yan. Dito sa lupa, pati pagkamatay nyo. Sobrang samahan nyo na eh. Sobrang sakit na sa kalooban ko. Wala nang pumipigil sa inyo eh. Tinotolerate na kayo ng lahat eh. Awang-awa na ako sa mga babae. Alam ko may mga babae dyan na mga pasaway din eh. Pero alam naman natin eh kung bakit nila nagawa yun eh. Yung iba dyan nahihirapan lang, napilitan lang. Meron naman pagkakataon para magbago eh. Kayo ba, wala bang pagkakataon para sa inyo para magbago? Kaya ako gusto nyo kayo turuan eh. Kaya pinapaliwanag ko sa inyo na hindi na magandang ginagawa nyo. Bakit? Pag hinayaan ko lang kayo, pag pinagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyo, sino bang mapapahamak? Ako ba? Di ba kayo? Buti pa nga may nagsasalita eh. May nagpapayo sa inyo eh. Tawag ito. May isang tao na naglakas ng loob para payuhan kayo, para sabihin kung ano dapat yung gawin. Yung mga dapat yung dapat yung iwasan. Dapat yung baguhin sa buhay nyo. Hindi yung magko-comment kayo kung ano-ano sasabihin nyo sa ibang tao. Puro mura doon, puro gento, puro mga masasamang comments. Wala namang pakinabang, umangat ba yung buhay nyo? Nakinabang ba kayo doon? Nakinabang ba yung pinagsasabihan nyo? Kaya ito sana kung magsasalita kayo ng masama sa kapwa nyo, ipaliwanag nyo sana ng maayos, yung maitutuwid nyo yung taong yun. Hindi yung nagsalita lang kayo ng, uy, pangit naman ito, uy, gento, ganon. Minumura nyo kung ano-ano sinasabi nyo hindi magaganda. Nakinabang ba kayo doon? Nakinabang ba yung pinagsasabihan nyo nun? Kung magsasalita kayo ng masama, yung may makikinabang sana. Hindi yung, kaya kayo nagsalita ng masama sa kapwa nyo, kasi gusto nyo lang saktan yung kalooban nila. Gusto nyo lang silang ibaba, gusto nyo lang silang paliitin. Hindi ganun. Kung gusto nyo sana na magsalita ng masama sa kapwa nyo, yung may kabuluhan,
Yung kahit pa paano yung taong yun, hindi naman kasi masamang magsalita eh. Kahit pa masamang salita yun. Sasabihin ko sa inyo, yung magnanakaw, hindi masamang sabihin magnanakaw yun. Hindi masamang sabihin sa lahat na magnanakaw yun. Kahit iano mo sa TV yun. Yung iba pa nga, kamag-anak mo pa, kahit yung kapatid mo na magnanakaw, sasabihin mo pa minsan sa TV, alam mo bakit? Kung hahayaan mo na magnakaw yung ano mo, yung kapatid mo, kamag-anak mo, sino mapapahamak? Di ba marami pang mapapahamak na ibang tao? At yung taong magnanakaw ng kamag-anak mo, kaya mo lang naman sasabihin eh, kahit pa masakit sa kalooban eh. Kasi para magbago yung taong yun, para makulong yun. Yung taong yun, pag nakulong yun, pwede pa siyang magbago sa kulungan. Pero kung patuloy siyang magnanakaw at gagawa ng kasamaan, or mamamatay tao, or mangre-rape, patuloy niyang gagawin yung kasamaan. Magbabago ba siya kung hahayaan mo lang? Hindi mo sasabihin sa ibang tao na ginagawa niya yun, at hindi mo siya pagsasabihan? Hindi, may tutuwid niya ba sarili niya? Hindi niya kayang ituwid sarili niya. Una sa lahat, sasabihin ko sa inyo, pwede nating ituwid yung sarili natin. Pero, may pagkakataon na hindi natin kaya. Kailangan natin ng tulong. Kala nyo ganun lang kadali, ituwid yung sarili mo? Eh kaya nga patuloy na nagnanakaw yun eh. Una, ilang linggo lang siya nagnanakaw. Umabot ng 1 taon. Kung kaya niyang ituwid yung sarili niya, eh di sana 1 taon na nagnanakaw yun, or 1 taon na nagsasabo yun, nagdadrugs yun. Ba't umabot na 1 taon, 2 taon, 5 taon na nagsasabo, nagnanakaw, gumagawa ng masama? Kung kaya niya pala ituwid sarili niya. Oo, minsan, may pagkakataon na kaya mo ituwid sarili mo. Pero may pagkakataon din na hindi mo kaya. Ano mo kailangan mong gawin? May ka ng tulong. Magpatulong ka sa iba. Huwag mo sarilinin yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Kala mo, may liligtas ka ng sarili mo kung hindi ka hihingi ng tulong sa iba? Kung nakaposas ka, nakakadena ka, mga paa mo, makakapaglakad ka ba? Makakagawa ka ba ng mabuti? Makakapagbago ka ba? Diba hihingi ka ng tulong sa iba para pakawalan ka? Ganun yun, yung kasalanan, parang kadena yun. Parang posas yun na nakatali sa pagkatao nyo. Kung hindi kayo magpapatulong, hindi kayo makakawala dyan. Alam nyo, ako nagagalit ako. Hindi naman ako masamang tao, sobra. Inaamin ko nagkakasala ako. Nagkakamali rin ako. Pero kung nagagalit man ako, may dahilan. Kung magsalita man ako ng masama, may dahilan. Yun ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Gusto kong magbago kayo. Gusto kong ituwid nyo yung mga pagkakamali nyo. Hindi dahil galit ako sa, yung pagkatao nyo. O galit ako sa katawan nyo. Galit ako sa Galit ako sa mga ginagawa nyo. Galit ako sa mga pag-iisip nyo. Galit ako sa puso nyo. Yung puso nyo masama, na hindi na marunong umibig, hindi na marunong maawa. Doon ako nagagalit. Sobrang galit talaga ako. Kayo hindi na kayo nakakaramdam ng awa eh. Hindi na kayo nakakaramdam ng galit. Ano sinabi kong galit? Yung galit sa masama eh. Alam bakit hindi na kayo nagagalit sa masama? Tinatanggap nyo na eh. Kasi kayo mismo ginagawa nyo eh. Kayo mismo yung iba sa inyo nagnanakaw. Yung iba sa inyo nagsasabo, nagdadrugs. Yung iba sa inyo nangre-rape. Yung iba sa inyo pumapato sa mababaeng bayaran. Imbis na tulungan, sinasamantala yung kahinaan nila. Sobrang sasama nyo. Wala na yung awa sa inyo, nawala na yung tunay na pagkatao sa inyo. Sasabihin nyo, magsisimba kayo doon. Papasok kayo sa simbahan, ganito, ganon. Pero paglabas nyo, ginagawa nyo rin. Yung iba dyan, bawal yung ganito, bawal yung ganon. Pero pag nasa labas na, ginagawa pa rin. Hindi ba kayo konsensya sa sarili nyo? Akala nyo ba pag nagsimba kayo, ligtas na kayo? Alam niyo ibig sabihin ng pagsisimba? Paggawa eh. Alam ibig sabihin isa sa ibig sabihin ng pagsisimba, samba? Paglilingkod yun, paggawa. Sasamba ka dun sa pinaniniwalaan mong Diyos. Pinaniniwalaan mong relihiyon. Pinaniniwalaan mong Panginoon mo. Sasamba ka sa Kanya. Gagawa ka. Anong gagawin mo? Masama? Mabuti gagawin mo. Pero kayo, iba sa inyo eh. Puro masasama ginagawa. Imbis na mabuti. Puro masasama eh. Okay sana magalit kayo eh. Magalit kayo sa masama. Yung may katwiran yung galit nyo. Hindi basta-basta kayo nagagalit. Nang wala lang. Sobrang sama nyo. Ayaw nyo magsipagbago. Yung iba sa inyo. Namamatay na lang ng masama. Tinutolerate lang ng ibang religion yun eh. Mga membro nila eh.
Diba? Walang pakialam, paglabas dito, pagpasok sa simbahan, paglabas, ganun pa rin. Iba dyan, sinasabi na ngang, pag nag-ano ka ng gento, mapapahama ka. Pag, yan, nagbisyo ka, mapapahama ka. Pag nagsugal ka, mapapahama ka, sugal pa rin. Tinuturuan kayo ng mabuti, pero hindi nyo ginagawa. Gento lang yun eh. Alam nyo, para makapagbago kayo, kahit mahirap, gento unang gawin nyo. Ito ang turuan. Gento. Alam nyo, kahit sa rehabilitation, yung mga drug addict, pag nirehab ka, hindi ka agad tatanggalan ng yung aalisin agad sa'yo yung shabu. May process para makapagbago. Paunti-unting aalisin sa'yo. Kasi yung sabi nga nila, pag ilalis mo agad yun, parang mababaliw ka eh. Hahanap-hanapin mo yun eh. Alam mo ginagawa sa rehabilitation? Ito lang yung narinig ko. Hindi ko alam kung ito yung pinaka-process talaga nila. Aanohin ka pa rin nila, paunti-unti ka nilang babawasan yung paggamit mo ng pinagbabawal na gamot. Ganon din yun eh. Ganito naman sa paggawa ng mabuti. Umpisa, hindi mo muna kayang gumawa ng mabuti na malaki, di ba? Nahihirapan ka nga eh. Yung iba nga nahihiya magbigay sa kapwa eh. Naghihiya magbigay sa pulubi eh. Di ba? Di ba mayayaman, may ganon. Nahihiya lumapit sa pulubi. Kasi nakaartihan sila minsan. O minsan sasabihin na ibang tao, pakitang tao sila. Diba? Nahihiya lumabas, nahihiya tumulong, ganito. Mas maraming dahilan. Yung iba sa inyo nahihiya. Diba? Para gumawa ng bagay na ganun. Gumawa ng mabuting bagay. Hindi ganun kadaling gumawa ng mabuti. Sabihin ko sa inyo. Pero paano kayo makakagawa ng malaking bagay, ng kabutihan? Umpisa nyo sa maliit. Lahat ng bagay nag-uumpisa, karamihan doon, nag-uumpisa sa maliit. Maliit na bagay lang. Una sa lahat, magkaroon ka lang ng courage, lakas ng loob, kaisipan, yung lagi mo lang iniisip na gumawa ng mabuti. Kahit umpisa pa lang, hindi ka muna nakakagawa ng mabuti. Alam mo bakit? Wala ka naman kakayang magbigay ng malaking pera, di ba? Sabihin natin, mahirap ka lang. Wala ka maibigay na pera. Paano ka makatulong sa kapwa mo? Una sa lahat, kahit nag-iisip ka lang makakagawa ka na ng mabuti sa kapwa mo. Pangarapin mo lang na balang araw, makakatulong din ako sa kapwa ko. Isang bagay na mabuti yun. Papangarapin mo lang, sana, pagdating ng panahon, pag nagkapera ako yung matandang yun, yung mahirap na yun, pagdating ng panahon, tutulungan ko yun. Bibigyan ko yun kahit magkano. Yun lang. Nagkakaroon ka ng kaunting liwanag sa puso mo. Naghahangad ka na makatulong kahit wala ka pang pangbigay. Umpisahan nyo lang sa ganun. Lahat ng mabuting bagay na may isip nyo, na magagawa nyo sa sarili nyo, at sa pamilya nyo, sa ibang tao, umpisahan nyo yun kahit sa pag-iisip lang. At pag meron na kayong pera, sigurado naman kayo, kung may pera na kayo, may bagay na kayo na pwede maitulong sa kapwa. Yung iba, hindi naman pera ang gusto lang eh. Yung iba, payo. Yung iba, pagpapalakas ng loob. Yun nga, pagpapayo. Yung iba naman, yun nga, financial. Yung iba, sa pagkain. Yung iba nga, hindi naman tumatanggap ng pera, pagkain lang daw, okay na eh. Ganun yung iba. Yung iba talaga, financial, karamihan, financial. Diba? Eh kung ikaw, nagtatrabaho ka na, may kakayahan ka ng financial, pwede ka na makatulong. Paunti-unti lang. Isipin nyo lang na gusto nyo gumawa ng mabuti. Magkaroon lang kayo ng courage. Yun ang pinakauna eh. Yung courage, kagustuhan na gumawa ng mabuti. At lumayo sa masama. Alam mo mangyayari? Tutulungan kayo na nandun sa taas eh. Di na kayo kakayaan. Tutulungan niya kayo na makapagbago. Tutulungan niya kayo na gumawa ng mabuti. Kahit mahirap eh. Yun yung gagawin niya. Kasi umpisa pa lang eh. Bata ka lang. Sabihin natin yung bata, di ba? Yung bata, alam na ba agad gumawa ng mabuti? Di ba namimili pa yon? Paano ang gagawin niya? Base sa natutunan niya at nalaman niya. Base sa itinuro ng mga magulang niya. Kaya nga yung ibang mga bata, tarantado eh. Bata pa lang eh. Kasi yung mga magulang, tarantado eh. Hindi tinuruan ng mabuti. Eh meron namang iba, mabubuti mga magulang. Mabubuti mga anak nila. Di ba? Yung batang yun, wala namang kakayahan agad gumawa ng mabuti yun. O gumawa ng masama eh. Base yun sa maliliit na bagay na magagawa nila. Ganon din kayong mga tao. Ganon din tayo mga tao. Kahit matatanda na tayo, kailangan nating mag-umpisa sa maliit. Hindi agad tayo, kaya natin agad na gumawa ng malalaking bagay na pangarap natin. Magtatrabaho ka muna, siyempre. Maghihirap ka muna. Ngayon lang naman yun yung iba na meron ng loto eh. Tataya lang sa loto, yayaman ka na eh. Meron ganun eh. Pero subukan mo, taya ka sa loto, manalo ka. Alam mo ba agad kung anong gagawin sa perang yun? Oo, alam mo, pang enjoyment mo. Pero hindi mo kaya agad yung planuhin agad. Na alam mo na agad.
Kasi mas maganda yung pinaghirapan mo eh. Alam mo eh. Alam mo kung saan mo gagamitin, panghihinayangan mo. Ganun. Kasi pinaghirapan mo yun. Tandaan nyo, nagsisimula sa maliit ang lahat ng mga bagay. Sabi nga eh, yung 100, hindi mabubuo yun kung hindi dahil sa piso. Kung bibilang ka muna ng 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 100. Diba? Ganun din ang paggawa ng mabuti. Ngayon pagkakataon na makakagawa ka talaga ng biglaan na malaking mabuti. Pero hindi sa lahat ng panahon yun. Ang karamihan talaga mag-uumpisa sa maliit. Hanggang sa masanay ka na gumagawa ka ng mabuti. Huwag nyo agad kasi sabihin na masamang tao ako kaya hindi na ako makagawa ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti. Magawa ka ng process. Gumawa ka ng schedule. Bukas gagawa ko ng ganito. Tutulong ako. Kahit ganun. Kabutihan na yun. Nagpaplano ka na gumawa ka ng mabuti. Kuwari, sa Lunes, magbibigay ako sa mga pulubi. Sa Martes, ganito, magbibigay ulit ako. Sa ano naman, sa mga babaeng baon naman. Yung iba naman, sa susunod na araw naman. Sa mga ano naman, yung sa mga babaeng bayaran, tutulong ka dun sa kanila, pero hindi pagsamantalan. Lahat ng tao na alam mo na pwede mo matulungan, iisipin mo. Pag meron ka ng pagkakataon, kahit magkano lang, masaya na sila. Bigyan mo lang sila. Kahit pagkain lang, okay na. Kahit payuhan mo lang sila, masaya na sila. Karamihan naman sa mga babaeng bayaran eh. Hindi naman pagkain dyan yung kailangan nila agad. Hindi naman pera eh. Kung iba dyan eh. Bakit maraming pera yung mga yan eh. Pero anong pinakakailangan nilang mabuti? Pagpapalakas ng loob. Tiwala. Kabutihan, pagpapayo. Pagbibigay ng karangalan sa kanila. Yun ang pinakakailangan nila. Gusto nila ng tao magtitiwala sa kanila. Gusto nila ng tao na magbabalik ng reputasyon nila. Yung hindi tinitingnan kung ano yung nangyari sa buhay nila. Kung ano yung masamang nangyari sa buhay nila. Hindi yun yung tinitingnan nila na ahatol, ganun. Ahatulan yung mga bagay na ginawa niya. Oo, pwede mong tingnan yung mga pinagdaanan nila. Pero sa mabuting paraan. Gawin mong inspirasyon. Gawin yung inspirasyon yung mga pinagdaanan nila. Para mas maintindihan nyo yung buhay nila. Na kaya nila nagawa yun. Kasi may mga pinagdaanan sila. Na kahit na sino hindi gugustuhin yun. Gugustuhin mo ba ripin ka ng tatay mo, ng kapatid mo? Karamihan sa mga babaeng bayaran, ganun, pinagsamantalahan. Minules yan, bata pa lang. May mga may mga pinagdaanan yan. Gugustuhin nyo ba yun? Sino may gusto nun? Sige nga. Magsabi nga kayo sa akin ng ganun, gugustuhin na pagsamantalahan ka ng iba. Abusuhin ka ng iba. Pwede sana kung sira ang ulo mo. O baka gustuhin mo pag sira ang ulo mo. Hindi ka nakapag-isip ng tama. Pero karamihan niya sa mga babae yan, matitinong babae rin naman yan ng unay. Nasira lang yung pagkatao nila eh. Dahil sa mga puta na mga lalaking yan eh. At yung iba dyan, nanay pa nila. Hindi lang naman kasi mga tarantado yung mga lalaki, yung iba dyan, mga babae. Nakakaawa, nakakalungkot eh. Kasi minsan, kapwa nila babae, ginaganon nila, naabuso nila eh. Diba? Pinagsasamantalaan nila eh, binubugaw nila. Ang sakit sa loob. Supposed to be, hindi nyo gawin yun eh. Ito masasabi ko, magbago kayo. Dahil kung ano nararamdaman ko, sobrang sama eh. Sobrang galit. Alam mo bakit? Kasi lalaki ako eh. Nakikita ko, hindi ko nakikita yung ano eh. Alam niyo yung nakikita ko sa sarili ko? Hindi ko nakikita sa inyong mga lalaki, karamihan sa inyo. Hindi ko nakikita eh. Imbis na makita ko sa inyo na maalaga, malambing, protector, provider, mataas ang respeto sa babae, mahinhin sa babae, maganto. Lahat ng mabubuting bagay na may isip sa babae. Ganun. Hindi kami nakita sa inyo yun eh. Puro nakikita ko sa inyo, kalibugan. Puro kalibugan, puro mga abuso, puro gento, ganun. Puro na lang kalibugan ang nakikita ko eh. Puro kabastusan, panghihipo doon, pangre-rape, pangsasamantala. Yung mga bunganga kung ano na sinasabi. Puro masasama na lang. Puro nagyaya, ganun tayo. Mag-hotel tayo, mag-beer house tayo. Puro ganun na lang ang bunganga. Puro na lang sabi, pambababae. Puro na lang babae. Ang naririnig ko sa mga bibig, pero hindi tungkol sa mabuti. Tungkol sa pambababae daw. Magyaya pagkatapos sumahod. Maglalaan ng pera para pambababae. Ganyan kayong mga lalaki ngayon karamihan sa inyo. Nagagalit ako, nakukonsensya ako dahil hindi ko na nakikita yung tunay na tunay na pagkalalaki sa inyo eh. Nakikita ko lang sa inyo mga halimaw na kayo eh. Wala na yung mga pagkatao sa inyo eh. Sasabihin nyo, gumagawa naman ako ng mabuti. Pero nang bababae ka, nakapal na mga mukha nyo. Para kayong si Lupin. Pinamimigay nyo, nagnanakaw kayo.
Kailan pa naging sabihin natin, kailan pa naging katwiran ang paggawa ng masama? Sabihin nyo, binibigyan nyo naman sila ng pera, okay na yun. Binigyan mo nga ng pera, pero may kapalit, hindi naman sa kabutihan yan eh. Anong kapalit? Katawan? Kabutihan ba yun? Wala kayong away. Wala kayong konsensya eh. Gusto nyo lang makapagsamantala eh. Nasasama nyo. Puro na lang ganun ang nasa isip nyo. Sobrang sakit na nararamdaman ko. Kasi naiisip ko yung pamilya ko, yung mga kapatid ko. Na babae naiisip ko, yung nanay ko naiisip ko. Gusto nyo ba? Gento lang yun, parang gento lang yun. Example. Gusto nyo ba tatay nyo or nanay nyo nasa kalsada natutulog? Tapos ikaw nasa mansion ka? Gusto nyo ba yun? Di ba supposed to be? Yung mga kapatid mo pa, papapasukin mo sa loob ng bahay mo, hindi mo hayaang matulog sa labas. Di ba ganun? Ganun lang yun eh. Eh bakit kayo hindi nyo naiisip na yung mga babaeng bayaran nyo? Parang mga kapatid nyo rin yun eh. Hindi kayo naaawa. Basta't ibang tao, wala na kayong pakialam. Ganun sa inyo, di ba? Kayong mga lalaki kayo, basta't hindi mo kapamilya, hindi mo kapatid, okay na. Kahit pagsamantalahan sila ng ibang tao, kahit gawin pa silang bayaran, kahit mga pokpok pa sila. Kasama man sa hindi maganda pakinggan. Pokpok ganun, bawaing bayaran. Okay lang yun, sasabihin ng mga lalaki, okay lang yun. Hayaan mo, mga basura naman sila. Yun ang sabi nyo, di ba? Yun ang nasa puso nyo, nasa isip nyo. Okay lang yun. Yun ang naiisip nyo. Nawala na yung awa sa inyo. Hindi nyo naisip na tao rin yun. Nawala na yung konsensya. Nawala yung pagmamahal nyo sa kapwa nyo. Kapwa-tao nyo yun. Hindi yun basta gamit. Pagkatapos nyo gamitin, itatapon nyo na lang. Hindi yun, nakakaramdam din yun. May puso yun. May naiisip din yun. Marunong mag-isip yun ng kabutihan. Mag-isip ng kasamaan. Makaramdam ng kasamaan. Makaramdam ng kabutihan sa puso. Ikaw din yun. Naging babae lang siya. May pinagmulan tayong isa, yung nandun sa taas. Sa tingin niya, magkakapatid tayong lahat. Para sa kanya, magkakapatid tayong lahat. Pero anong tingin nyo? Sa kapwa nyo? Babaeng bayan, basura, gamit? Ginagamit nyo lang? Gamit lang, di ba? Yun ang tingin nyo. At hinahayaan nyo lang yun, at hinahayaan lang ng gobyerno yun, hinahayaan lang ng mga religion na nagpapatuloy ang mga ganong paniniwala. Meron pang mga religion na okay lang sa kanila yung ganon eh. Sa ibang bansa, okay pa sa kanila yung ganon eh. Na maggaganunan, hindi naman magkakilala dahil lang sa paniniwala. Pero ganun, okay lang mag-sex kayo kahit na hindi kayo mag-asawa. Okay lang yun. Kasi sa paniniwala nila, marami pa nga dumadayo sa bansang yun eh. Pero balita ko ngayon, pinigilan yata ng government yun. Diba? Dahil lang sa religion yun. Okay na kahit hindi mo kakilala. Magpagtali ka. Ngayon, anong nangyari? Dumami ang sa kanila. Maraming bayaran sa kanila. Diba? Hinahayaan lang ng gobyerno minsan eh. Ng mga religion eh. Pababain yung reputasyon ng mga babae. Kahit naman noong unang panahon eh. Mababa yung tingin nyo sa mga babae. Alam nyo yun? Tingnan nyo yung mga dark ages pa. Noong mga nakaraang panahon, tinatawag nyo dark age. Dark age eh. Kasi bakit? Ang mga babae doon, ginagawang mga alipin, ginagawang mga parausan, ginagawang mga babaeng bayaran. Ang tingin ng mga lalaki sa babae, gamit lang. Tingnan mo sa iba. Kahit sa Middle East, kahit sa panahon ngayon, ang tingin sa babae, mababa. Babae, sa bahay ka lang. Sa ibang bansa, dati bawal mag-drive ang babae sa Middle East. Babae, bawal magdesisyon sa sarili niya. Ang babae, bawal magdesisyon mamili kung sino mamahalin niya. Mga magulang ang nagpapasya. Parang yung mga babae, nilisan nyo ng karapatan. Hindi ba kayo nakaramdam ng awa? Hindi nyo ba naiisip mga tao rin sila? Alam ko na nabubuti rin naman yung ibang lalaki. Baka sabihin nyo, puro babae na lang ko, pinagtatanggol ko. Wala akong pinipili. Pero ang nakikita ko ngayon, puro kalalakihan, karamihan gumagawa ng kasamaan. Bakit? Pinahayaan ko rin ba yun? Sasabihin nyo, pinagtanggol yung mga babae. Bakit? Gusto ko rin bang gumawa yung mga babae ng makasamaan? Hindi nga eh. Kaya nga gusto ko silang turuan din na magbago. Hindi pa huli yung pagkakataon para magbago sila. Hindi lahat ng tao ang tingin sa kanila basura. Gamit lang.
May mga tao, may mga lalaki na kahit ano ang pinagdaanan nila, kaya silang tanggapin. Ako kahit hindi ko sila kaano-ano, mahalaga sila na puso ko. Ang tingin ko sa kanila, pamilya ko sila. Kahit sino ka pa, basta't gumagawa ka ng mabuti. Ay iba nga kahit hindi gumagawa ng mabuti. Gusto kong bigyan ng pagkakataon eh. Kasi mga tao rin kayo eh. Nakakaawa lang kung saan kayo mapupunta. Nakakaawa, mapapahamak lang kayo sa mga ginagawa nyo. Doon ako naaawa eh. Okay na sa sarili ko eh. Pwede naman ako mamatay na eh. Pwede na ako mamatay. Kahit pa paano nakagawa ko ng mabuti, okay na ako. Dinalangin ko na nandun sa taas yun. Okay na mamatay ako pero hindi ko mati eh. Mamamatay lang ako, wala akong nagawa. Iiwan ko ang mundo na to. Iiwan ko na masama ang mundo na to. Na kahit paano hindi man ako nakatulong. Na nagpapatuloy yung kasamaan na ganyan. Iiwan ko yun. Ang sakit sa loob ko. Kaya kahit pa paano ngayon, nahanap ko kung ano yung dahilan ng buhay ko. Pinakita niya sa akin nung nandoon. Bago man lang ako mamatay. Kung mamamatay man ako, or hindi man ako agad mamamatay, makatulong muna ako. Makapagpalakas ako ng loob ng mga nahihirapan, ng mga nangangailangan. Kahit ipaglingkod ko yung sarili ko. Okay lang kahit mahirapan ako. Kahit maubos lahat ng kayamanan ko. Kung mauubos man yun. Kahit maging alipin ako. Okay lang, maging alipin ako ng katwiran. Kahit masakit, kahit nahihirapan ako. Okay lang. Pero bakit kayo? Hindi nyo naiisip yun. Bakit ganun? Ang sakit sa loob. Bakit ganun? Kung ako lang yung gagawa nito, ako lang yung gagawa ng kabutihan, kung ako lang mag-isa, alam nyo kung bakit ko sinasabihan kayo? Kasi gusto ko rin kayong turuan na gumawa ng mabuti. Pag gumawa kayo ng mabuti, alam nyo kung mangyayari? Dahil sa sinabi ko, dahil sa itinuro ko, tapos naging mabuti rin kayo, tapos hindi nyo na rin natitiis yung gumagawa ng masama, gusto nyo rin silang baguhin at gawa ng mabuti, dadami tayo. Dadami ang mabuting tao sa mundo kung ako lang yung gagawa ng mabuti. Akala nyo ba kaya ako nagsasalita nito para kumita? Para magpasikat? Akala nyo ba ganun? Kaya ako nagsasalita dito para dumami tayo. Kahit paano, kahit yung maliit na kabutihan sa loob ko, mapunta sa inyo yun. Maging mabuti rin kayo. Pag maging mabuti kayong tao, okay yun. Maging isa kayo sa nagsasalita, lumalaban para sa kabutihan. Kung ako lang, mag-isa, ang dami-daming masamang tao sa mundo, kaya ko bang baguhin lahat yun? Pwede nga nila akong patayin eh. Pwede nga nila akong pahirapan eh. Doon na lang yung pag-asa ko eh. Kaya nga ako ganito ngayon eh. Alam mo bakit nakamaskara ako? Kung bakit ganito? Kasi hindi ko kilala yung mga taong masasamang tao dyan na pwede magtangka sa buhay ko. Yung magagalit sa akin sa mga sasabihin ko. Gusto ko rin ng kahit paano maging ligtas ako. Okay lang sa akin na Siguro pagdating ng panahon, baka magpakilala rin ako. Or makikilala nyo rin naman ako. Okay lang yun. Bahala kayo kung papatayin nyo ako. Bahala kayo kung ibabash nyo ako. Bahala kayo. Pero, alam ko sa puso ko kaya ako ginagawa to. Para dumaming mabuting tao. Kahit konti lang yung kabutihan sa loob ko. Kahit hindi ako perfectong tao. Kahit konti lang. Okay na sa akin yun. Ma-share ko lang yun. Maparami ko lang yung maliit na bagay na yun. Sabi ko nga sa inyo. Nag-uumpisa sa maliit. Para dumami. Kung hindi ako mag-uumpisa, sinasabi ko naman, hindi lang naman ako ngayon nagsasalita eh. Manood kayo sa social media. Meron din namang mga taong nagsasalita para sa kabutihan, di ba? Panoorin nyo rin sila. Anuhin nyo rin sila. Intindihin nyo rin sila. Pakinggan nyo yung sinasabi nilang mabuti. At wish ko lang, kung ano yung tinuturo nila, kahit medyo mahirap, umpisahan nyo lang. Gawin nyo lang paunti-unti. Kasi kung magsasalita ako dito, makinig lang kayo. Wala tapos hindi nyo gagawin. Hindi kayo magbabago. Hindi kayo kikilos kahit maliit na bagay lang. Walang pag-improve din sa buhay nyo. Magsasalita lang ako dito, walang mangyayari. Namamatay na lang ako, walang mangyayari. Alam nyo kung ano mangyayari sa hinaharap. Sasama yung mga tao. Walang mangyayari sa mundo. Eh bakit ngayon puro dumi yung Puro dumi yung paligid natin. Hindi nyo naman tinuruan yung mga bata eh. Huwag magtapon ng dumi kung saan eh. Bakit maraming drugs? Kasi hindi nyo naman tinuruan eh. Na masama ang dulot ng drugs eh. Bakit ganun? Bakit maraming pumapatay na lang basta-basta? Eh hindi nyo naman itinuro eh.
na pag pinatay mo yung isang tao, papahama ka sa ginagawa mo eh. Diba? Kasi hindi nyo tinuturo eh. Yun ang nagiging problema kung wala magtuturo. Paano mangyayari? Kung ayaw nyo, sino gagawa? Supposed to be, dapat kayong matatanda. Alam nyo na yung gumawa ng mabuti. Alam nyo na kung paano magturo eh. Ang tatandaan nyo na, alam nyo na dapat yan eh. Pero bakit gano'n? Nagsitanda kayo, wala kayong natutunan? Bakit gano'n? Ang tatandaan nyo na, wala pa rin. Yung iba pa dyan, puro kalibugan pang alam, ang tatanda na. Puro kabastusan pa. Magdadrive, magkakasagian lang. Magpapatayan na, magbabarilan na. Ang tatandaan nyo na. Hindi nyo alam kung ano yung resulta ng ginagawa nyo. Hindi nyo alam kung ano mangyari sa inyo. Hindi nyo alam, hindi nyo tinitingnan yung pamilya ng papatayin nyo. Hindi nyo alam yung nararamdaman nila. Hindi nyo alam, aksidente lang yun. Ganon, ang tatandaan nyo na hindi nyo iniisip talaga yung ibang tao, puro sarili nyo na lang. Ganon. Sino magtuturo sa inyo? Kung walang magtuturo ng isa. Kung hindi ako magtuturo sa inyo, kung hindi ako magsasabi sa inyo, sino magsasalita? Sasabihin nyo sa akin, wag na ako magsalita. Sino magsasalita? Di kayo magsalita. Ba't hindi kayo nagsasalita? Ba't puro mga sinasabi nyo, puro kagaguhan? Puro kasamaan? Hindi sana kayo nagsalita kung kayo pala may alam na mabuti, di ba? Hindi magsalita rin kayo. Hindi ko kayo pinipigilan na magsalita ng gumawa ng mabuti. Inaakay ko nga kayo na magsalita eh. Di gumawa kayo ng mga channel. Gumawa kayo ng mga videos. Tapos mangaral kayo. Kahit hindi channel. Kahit sa labas, mangaral kayo. Pangaral nyo lang paano gumawa ng mabuti. Paano umiwas sa masama. Madali lang naman yun eh. Bigyan nyo lang sila ng courage. Bigyan nyo sila ng lakas ng loob. Yun. At kung kailangan nila ng financial, bigyan nyo sila. Kung pagkain, tubig, kahit anong bagay na pwede nyo maitulong para maiparamdam nyo na mahal nyo sila. Okay na yun. Yun lang. Pero pag wala kayong gagawin, wala mangyayari sa mundo na to, wala mangyayari sa ating lahat. Patuloy tayo papunta sa hukay, papunta sa kadiliman. Lahat ng tao ganun na mangyayari at hindi kayo naawa sa mga anak nyo, sa mga apo nyo. Puro sarili nyo lang iniisip nyo. Kahit nga mga sarili nyo, hindi na kayo naawa eh. Alam nyo, makakain lang kayo, sapat na sa inyo eh. Mabuhay lang kayo, sapat na sa inyo, hindi kayo nagbabago eh. Kala nyo, kayo lang naapektuhan eh. Hindi nyo iniisip yung iba. Kaya kahit sarili nyo, hindi nyo na iniisip kung tutuusin eh. Akala nyo maganda pag ginagawa nyo porket nakakakain kayo sa araw-araw? Porket nagiging masarap ang pakiramdam nyo? Akala nyo okay lang yun? Nakakadismaya. Basta ang hiling ko sa inyo, gumawa kayo na mabuti, magbago kayo. Hindi lang ako lang magsasalita dito. Ako lang yung gagawa. Gusto ko magising na kayo. Hindi yung puro issue, hindi puro paggawa ng masama. Okay lang magsalita ka ng masama sa kapwa mo, pero siguraduhin mong may matututunan sila. Siguraduhin mo yung sinasabi mong masama sa kanila, magbabago sila. Umurahin mo man sila, ipaliwanag mo kung bakit mo sila minumura. Sabihin mo na mali yung ginagawa nila, kaya mo sila namura. Kailangan nilang magbago. Kasi kung magpapatuloy sila sa mali nilang ginagawa, hindi lang ikaw ang mumura sa kanila. Murahin din sila ng ibang tao. At pag namatay sila, mumurahin sila nanonood sa taas. Kung magpapatuloy sila sa paggawa ng masama. Ganun. Pag magsalita ka, siguraduhin mong may matututunan. Siguraduhin mong may magbabago. Hindi basta salita, basta comment. Basta masirain mo lang isang tao. Basta na lang, okay na yun, ganun. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Guys, nagpapasalamat ako sa lahat. Siguro kahit pa paano nakatulong ako. At sa mga susunod na videos, sa mga susunod na gagawin ko. Sana guys, kahit pa paano, yung maliit na bagay na itinuro ko sa inyo, umpisahan nyo yun. Yung gumawa kayo ng maliit na bagay, kahit courage lang sa puso, kahit magplano lang kayong gumawa. Tapos susunod na araw, dagdagan nyo yun. Bawat araw, isipin nyo na lumilipas, gumagawa kayo ng bawat araw. Kahit konti lang, paunti-unting mabuti lang. Kahit sa una, sa pag-iisip lang muna. Yun. Isipin nyo lang muna. Tapos sa pagkaya nyo na, magdagdag kayo ulit ng bagong bagay na mabuti. Maraming bagay na mabuti. Paggawa ng mabuting bagay sa sarili. Mabuting bagay sa kapwa, sa pamilya. Marami kayong may isip. Sana naman, yun, kahit pa paano, may natutunan kayo. Sa mga susunod na video, sana may share nyo tapos makatulong. Hindi pa natatapos dito yung yung pagsasalita ko. May mga susunod pa tayo na itatopic. May mga gusto pa akong ituro sa inyo at gustong pagpapalakas ng loob. Thank you talaga. Sorry sa mga pagmumura ko, mga nasasabi ko.
Sana maintindihan nyo na nasasaktan ako. Gusto ko lang na i-express yung sarili ko, yung nararamdaman ko. Patawad kung hindi nyo tatanggap yung mga salita ko. Pero sana maintindihan nyo. Hindi ko gustong magsalita ng masama para lang dahil pababain kayo. Kung sasalita man ako ng masama, gusto kong gisingin yung natutulog sa puso nyo. Kung galit man yan, lumabas yan. Kung pag-ibig man yan, lumabas yan. Lahat ng anumang nasa loob nyo, gusto ko ilabas nyo para sa ikabubuti ng iba. Para sa ikabubuti ng sarili nyo. Nagpapasalamat ako. Tsaka sana i-share nyo to. Tsaka mag-follow and subscribe kayo sa channel ko. Moral Expression. Yun. Sana kung ano man, gumawa rin kayo ng gusto ng channel. Tapos mag-share din kayo. Imbis na dumadami yung kalokohan, sana dumami yung mga tao na nagsasalita para sa ikabubuti. Para about sa moral. Okay lang yan kung nagkakamali ka. Okay lang yan sa umpisa. Kailangan mo naman pagtyaga para mawala yung mga pagkakamali na yun at baguhin kung ano man yung mga nagagawa mong kasalanan. Okay lang yan sa umpisa. Alam ko matututo rin naman tayo. Thank you, paalam po muna sa inyong lahat. Thank you.